Ang pangalan ko ay Yisheng. Ito ay isang mundong puno ng mga multo. Bago maging adulto, lahat ay nagsasagawa ng pagbabago ng propesyon para makakuha ng kakayahan laban sa mundong ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang aking ranggo sa pagbabago ng propesyon ay ang pinakamababa ay grade. Mukhang nag-iinit na ang hukay ng angkan namin sa lupa. Pagkatapos magbago ng trabaho, naging Fire Spirit Ghost Mage siya. Kategorya pa nga ay bihira, ay class pa. Dad, maghihintay ka na lang na maginhawa ang buhay mo. CJ. Nagbago tayo ng trabaho ng sabay. Anong pinili mo? Wag na lang sanang pag-usapan. Ano bang hindi pwedeng sabihin? Magsalita ka na. Maliit na santo. Walang pakialam sa trabaho. Kung hindi kaya, maghanap ka muna ng trabaho. Sabihin mo na. Isa lang akong albularyo. Ayos din ang mga pari ng dao. Pero may malalakas at mahihinang pari ng dao. Ano ang rating mo? Nga, maliit na santo. Ano ang rating? A level. Ganito ka baba. Maliit na Sheng. Simula bukas. Huwag mo nang tahakin ang landas ng pagiging monghe. Maghanap ka na lang ng trabaho ng tapat para kumita. Kailangan ng kapatid mo ng maraming resources para sa kanyang pagsasanay. Kailangan mo ring tumulong. Tito Lu, ako. Ganito na ang desisyon. Uwi na muna ako sa bahay. Anong gagawin ko? Nagagising. 79.86%. Anong ibig sabihin nito? Matagumpay na nagising ang passive talent. Binuksan ang passive talent na Heart of the Master. Magbubukas ng ikalawang pagbabago ng propesyon. 79.86%. Buksan ang ikalawang pagbabago ng propesyon. Kasanayan sa talento, buksan ang ikalawang pagbabago ng propesyon. Buksan ang ikalawang pagbabago ng propesyon. Antas Ieta. Thunder Technique automatikong panuntunan ng atake. 5,600%. Thunder Technique automatikong panuntunan ng attack, 60% 9 Heavens God. Thunder Technique mula sa 9 Heavens God. Sakit sa mga espiritu positibo 2,8800%. Grabe, sobrang imposible. Sa puso ng isang mago, baka lahat ng natutunan kong kasanayan ay mag-upgrade sa antas ng pagkawasak. Eksamen ng unyon. Kailangan kong makapasok sa Universidad ng Fengdu. Pagdating ng panahon, walang sinuman ang makakapagpasya ng aking landas sa ilang salita lang. Nabago na naman ang Tiandao ranking. Hindi tama. Ang unang pwesto pa rin ang nabago. Paano nangyari iyon? Hindi ba ako nagkamali ng tingin? Neta level 4. Paano posible? Ito ay tiyak na malaking bagay. Bumumba ang headline bukas ng umaga. Kumain na tayo. Nasaan si Luming? Hindi pa ba siya gumising? Late siyang natulog kagabi. Hayaan mo siyang matulog pa ng konti. Malaking bagay. May malaking nangyari. Bakit ka nag-aalboroto? Nabago ang ranggo sa langit kagabi. Nasa unang pwesto pa rin. Unang pwesto. Propesyonal na maestro ng langit. Naitaboy ang dating nangunguna. Ano ang grado? Antas ihe. Hindi isate. Ito ay isets ika-4 na antas. Hindi pa nangyayari dati. Diyos ko. Sino ba talaga ang nagpalipat ng trabaho bilang Tianshi? Anak. Ang mga nilalang na ito ay hindi kabilang sa ating mundo. Mayroon kang A-level na propesyon. Susunod, mag-aral ng mabuti para sa pagsusulit ng federasyon. Layunin Universidad ng Fengdu. Iyan ang pinakamataas na paaralan sa federasyon. Dito nagtitipon ang lahat ng mga henyo. Mga pambihirang talento. Sigurado akong makakapasa ako. Mayroon pang 2 buwan bago ang pagsusulit ng federasyon. Sa loob ng 2 buwang ito, magpupursige ako. 2 buwan. Aalis muna ako. CJ, huwag magpapalipas ng oras ngayon. Maghanap ka na lang ng trabaho ng maayos. Malapit nang gamitin ni Bunso ang mga resources para sa pag-ensayo. Itong batang to. Huli na ang oras. Nag-ayos ako ng lakad kasama ang mentor ng grupo para mag-level up sa gubat. Xiaoming, magpakitang gilas ka. Opo. Binigyan ako ng kumpiyansa ng Master ng Langit. Dapat hindi ako natatakot sa mga multo at halimaw. Noong nakaraang buhay, ang Master ng Langit ay kalaban ng mga multo at halimaw.
Ngayon, lalo siyang dapat maging malakas at malaya tulad ng isda sa tubig. Pero ngayon, level 0 pa rin ako. Sobrang hina. Punta muna sa labas. Habang nagli-level up, kailangan ding malaman ang pagsabog at pagkonsumo ng 9 Heavens Divine Thunder. 10,000 federal coins. Ito ay katumbas ng 2 buwan na gastusin ng karaniwang pamilya. Dito, papalitan lang ng 2 oras. Dito, 2 oras lang ang palitan. Ito ang koponan ng Kangming. Umalis na kayo. Huwag nilang mapansin. Kung mahuli sila, kawawa kayo. Kuya, umalis ka na. Huwag silang mapansin. Pangalan po. Ganito ba sila ka nakakatakot? Nakakatakot. Hindi lang nakakatakot. Ang Kangming na koponan ay isang nangungunang koponan na mai-level 10 sa unang paglipat. 4 silang lahat ay mga malalakas na level 10 sa unang paglipat. Nagmamalaki sa labas. Madali silang nakakakuha ng mga tao sa daan. Kailangan ng 5 tao para ma-activate ang teleportation array papasok sa malalim na kagubatan. Kapag kumpleto na, pasok na sa portal. Pagkatapos, iiwan mo na lang silang mag-isa. Tama. Hindi na kinailangan ng effort. Gamitin na lang itong batang ito para kumpleto. Huwag mag-aksaya ng oras. Kailangan ng 5 tao para patakbuhin ang portal. 4 lang tayo ngayon. Sapat na siya. Bata. Swerte mo. 500 milya mula sa Ghost Mountain City. Ipinabayaan at naghihintay ng kamatayan. Sa daan pabalik sa lungsod, hindi ko alam kung gaano karaming mga malupit na multo ang makakasalubong. Ang Tianxi ay nasa unang pwesto sa buong mundo. Hindi ako matitinag ng ganitong sitwasyon. Tuyong libingan. Baryo ng libingan ang tubig. Hindi ito kalayuan sa akin. Doon nagtitipon ang mga espiritu. Pumunta tayo doon para subukan ang kulob. Buksan ang mata ng langit. Unang pag-ikot, antas 52. Mapanganib nga sa kailaliman ng disyerto. Wala na. Subukan natin ang 9 na araw na kidlat dito. Dumating ng maayos. Mahigpit ang pagkakahawak. Dumating ng maayos. Utos ng langit na guro. Itaboy ang iyong nag-iisang kaluluwa. 9 na araw na kidlat. Lolo, bakit biglang dumilim? Uulan na ba? Parang may isang makapangyarihan na gumagamit ng magic. Mukhang may magaling na tao sa paligid. Ang bilis. Sagad na. Isang hininga lang ang pagitan. Gintong sinag ng ilaw. Gintong antas na kagamitan. Itim gintong kagamitan. Walang kahit isa ang malakas na kopo ng Kangming. Ngayon ay lumabas na ng higit 10. Swerte. Kunin. Kung magtatagal pa, maaambush at susuriin ang mga gamit. Kuya, kuya, huhuli mo ba? Hindi ko alam kung gaano kalalim ang taong ito. Kung magmamadaling huliin, baka magkaproblema. Tama rin. Ngayong araw, nakatagpo tayo ng ganitong kakaibang pangyayari. May panghahawakan kang maipagmamalaki kapag umuwi ka. Tiyak na mamangha si Isheng Ting.
Ang saya. Ngayon, mula 1 hanggang 100 na antas, matagumpay na. Kahit hindi gumamit ng kasanayan, malakas pa rin ang lakas ng katawan niya. Kaya niyang harapin ang isa fee stage, 70 level ng mga kalaban ng walang problema. Nakuha na ang kagamitan. Ngayon, maghanda na para sa malaking pagsusulit ng Federation at sa mas mataas na antas ng paglilipat. Kailangan mong dahan-dahang dumating. 1,129 piraso ng kagamitan na bronze. 488 piraso ng kagamitan na pilak. 108 piraso ng kagamitan na ginto. 12 piraso ng kagamitan na dark gold. Itong 12 dark gold. Ang tunay na yaman. Kainan 55. Swerte talaga. Kaya pala nakabuo ng isang buong set mula sa 12 na piraso. 3,000 Gufeng. Bilis ng spellcasting positibo 170%. Noong una, kailangan kong maghintay ng ilang minuto para ilabas ang 9 Heavens Divine Thunder. Kung nag-away na ako, patay na ako ng ilang beses. Ngayon, may corona na ako ng dragon. Mas mabilis na ang casting ko sa susunod. Maaari bang tumaas ng 10 beses? Ito ay sa batayan ng isa na nagiging 100 na antas at muling tumaas ng 10 beses. Lahat ay bumalik sa dati. 100 beses. Ito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang isa na nagiging 100 na antas na lakas. Sobrang lakas. Sa pagkakataong ito, kung makatagpo ako ng Kangming na koponan, madali ko silang mapapatay. Ibenta mo na lahat ng bronze at silver na kagamitan. Hindi mo na magagamit ang ginto na kagamitan. Yung 5 pirasong dark gold na kagamitan na hindi ko rin magagamit. Sapat na yung set. Mabilis ka na. Pagkatapos nito, may iba pa akong gagawin. Unang tingnan natin ang listahan. Ito. Ang dami naman ito. Ibebenta mo ba sa akin ng nakapak? Siyempre. CJ. Walang problema. At itong 5 ito. Tanggap mo ba? Tanggap ko. Madaling kunin at bilhin. Mahigit 1 bilyong federal na pera. Mahigit 1 bilyong federal na pera. Mahigit 1 bilyong federal na pera, ang laki. Sapat na para sa isang malaking transaksyon, ang laki. Ang laki ng kita sa pagkakataong ito. Sobrang laki ng kinita ko, mahigit 1 bilyon. Pagkatapos ng graduation, halos hindi na ako nagpapakita. Hindi basta-basta ang mga kaklase sa grupo. Sino nang magliligtas sa akin? Nakatali ako sa unang transisyon hanggang ika-100 na level ng 1 taon. Paano ba tatawirin ang kidlat na pagsubok ng ikalawang paglipat na Ghost Master? Madali lang. Magkaroon ka ng kasuotang dark gold. Tinitiyak kong matatawid mo ang kidlat na pagsubok. Umalis ka. Narinig mo na ba? Kamakailan lang, may isang hindi kilalang eksperto na lumitaw sa labas. Sinasabi na isang galaw lang niya, mapapatay niya ang lahat ng multo sa loob ng 100 milya. Maraming mga boss ang napapatay agad. Totoo ba yun? Isang galaw lang, mapapatay niya ang multo sa loob ng 100 milya. Galaw na mapapatay ang multo sa loob ng 100 milya. Siyempre, totoo yun. May video ako. Diyos ko. Anong klaseng kakayahan ito? Parang naka-sportswear yung tao. Sino ang makapangyarihan sa Ghost Mountain City? Makapangyarihan ba ang naka-sportswear? Medyo hindi ka panipaniwala, di ba? Ang kapangyarihan ng kidlat na ito ay hindi pangkaraniwan. Sa buong Ghost Mountain City, tanging si Ginoong Yin siyang lamang ang kilala kong makapagpamalas. Nang napakabigat na kasanayan sa Thunder Technique. Hindi ito ibang tao. Ngunit, ang tao sa video ay nakasuot ng sportswear. Hindi ito katulad ni Ginoong Yin Xiang. Mga kaibigan, may oras ba kayong makipag-chat? Mas mabuting maghanda para sa pambansang pagsusulit. Ang makapasok sa Universidad ng Fengdu ang tunay na daan. Tulad ng sinabi ni Xiang Guanying, dapat ilaan ang isip sa pambansang pagsusulit. Kumpara sa mga kaklase na ito, ang kaunting pagmamalaki ko sa pag-abot sa isa't Transcendence 100 level. Agad na naglaho. Kahit ang pinakamahina na si Zuming ay umabot na rin sa isa't Transcendence 100 level. Mayroon ng higit 10 malalakas na 2D-tier na espiritual na master si Zenggang. At may ilang 3 G-tier na espiritual na general. Si Xiang Guanying ay isang 4 T-tier na espiritual na pinuno. Sila ay nanguna dahil maaga silang nagsimula. At may sapat na oras. Kahit na ako ay nagsimula ng huli.
Mayroon akong profesional na tianshi na nasa unang pwesto sa buong mundo. Hindi maiiwasang makahabol ko sila balang araw. Kailangan pang magpursige. Magkita-kita tayo sa malaking pagsusulit ng federasyon. Susunod, kailangang mabilis na maabot ang ikalawang paglipat sa antas ng Ghost Master. Dalawang kondisyon. Ang gamit para sa paglipat ng propesyon. At ang pagdaan sa Thunder Tribulation. Ang gamit ay makukuha lamang mula sa pagpatay sa boss. Ang pinakamahirap ay ang Thunder Tribulation. Pero may suot na madilim na gintong kasuotan. Dapat walang problema sa pagdaan sa unang antas ng kidlat. Wala pa rin. Ang hirap makuha ang gamit para sa pagbabago ng trabaho. Magpahinga muna. Nakakatakot ang lakas ng siyam na langit na kidlat. Pero sobrang ubos ng enerhiya. Tuwing gagamitin ko ito, pakiramdam ko ay naubos ang aking katawan. Pumapasok sa panandali ang kahinaan. Kapag nakipaglaban sa tao, pagkatapos ng isang bugso ng makapangyarihang kidlat, nanghihina na. Wala nang magagawa kundi magpasakop. Madaling gamitin ang kakayahang nakasisira. Pero ang kontrol ay napakahirap. Sa maikling panahon, malamang hindi mo makokontrol. Kailangan mong matutunan ang isang bagong kakayahan. Kaya mong maglabas ng malakas na atake minsan. Para sa pansamantalang depensa. Libro ng kasanayan ng tao manggagamot. Ito ay isang kasanayan sa espada. Sundang na pang-espiritu. Tama. Ang tianshi ay isang second job ng tao manggagamot. Kaya natural na matutunan niya ang kasanayan ng tao manggagamot. Matagumpay na natutunan ang espada ng pagpuksa sa demonyo. Espada ng pagpuksa sa demonyo. Isa sa mga karaniwang espada ng Daoismo. Dagdag panandang pandagdag 2% na pinsala laban sa mga multo at halimaw. Ganito kahina. Ganito kahina. Nakatuklas ng bagong kakayahan. Nakatuklas ng bagong kakayahan. Na-trigger ang passive talent na puso ng master. Automatikong na-upgrade ang Sword of Demon Subjugation sa mapanirang Diamond Sword of Demon Subjugation. Single target na atake. Walang duda, direktang nalutas nito ang problema ko. Mas magiging maliksi na ako ngayon. Wala nang mahina na yugto. Magpatuloy sa paglalakbay. Sabay subukan ang lakas ng Diamond Sword of Demon Subjugation. Walang ulo na lambak. Sinasabing may walang ulo na hari ng multo na boss. Patayin mo siya. Baka may ibagsak itong gamit para sa pagbabago ng trabaho. Ano nang gagawin? Hindi pa ako handang mamatay. Bakit ka nag-aalala? May paraan tayo para makatakas. Tatakbo. Imposible makalabas. Ito na ang kawalan. Li Ying, kasalanan mo ito. Dahil gusto mong harapin ang walang ulo na halimaw. Ngayon ay ayos na. Wala na sa atin ang makakaligtas. Sino ang aakalaing nagbago ang hari ng mga walang ulo? Ang lakas niya ay 30 beses ng isang karaniwang mandirigma na level 100 sa unang yugto. Malapit nang bumigay ang gintong palasyo ng enerhiya. May isang bihasang mandirigma na pumasok sa walang ulo na lambak. Maliligtas na tayo. Hindi ko inasahan na may pag-asa pa sa gitna ng kawalan. Sino ba ang mandirigmang iyon? Paano niya nagawang pumasok dito ng mag-isa? Kayang patayin ng tuloy-tuloy ang isang unang transisyon na antas 70 na walang ulo na multo. Hindi bababa sa isang unang transisyon na antas 100 na nasa perpektong antas. Kangming na pangkat. Kayo ba iyon? Hindi ba ako nananaginip? Yung Rocky na basta-basta lang na inangat noon. Paano naging ganito kalakas sa loob ng ilang araw? Paano posible? Siguradong nagkamali ka. Kayo po. Kumusta po kayo? Ikaw talaga. Kung hindi ako, sino pa? Ginoo. Lahat ng ito ay isang pagkakamali. Pakiusap, iligtas niyo po kami. Senya. Pakiusap, iligtas niyo kami. Ililigtas kayo. Anong mga pangarap na walang katotohanan? 30 beses na lakas sa laban. Mas malakas kaysa sa mga boss na nakatagpo ko nitong mga nakaraang araw. Dumating ka sa tamang oras. Saan ka pa nakakita ng dati niyang sarili? Konkretong buwal ng demonyo.
Isang saksak lang ang ginamit at napatay ang walang ulong hari ng mga multo na may 30 beses na lakas. Ginugol namin ang lahat ng aming lakas, pero hindi kami makatalo. Siya naman ay nakapatay agad. Ang kapangyarihan ng konkretong buwal ng demonyo ay talagang nakakasyang. Sa pagsabog na ito, ang aking lakas ay umabot sa 260 beses. Sobrang kakaiba. Ang Golden Demon's Sword ay kumakain lamang ng mga 20%. Ibig sabihin, maaari akong magpahampas ng 5 espada ng sunod-sunod. May makakatagal ba sa 5 hampas ng hindi namamatay? Sumabog. Talagang sumabog. Diyos ko. Iyan ay madilim na gintong kagamitan. Kagamitan ng alamat. Paano posible ito? Kagamitan ng alamat. Hindi ko akalain na swerte ako. Kagamitan para sa paglipat ng trabaho. Sa wakas, lumabas na. Ayos, ayos, ayos. Malaki ang nakuha natin sa paglalakbay na ito. Batang lalaki. Payo ko, huwag kang gagalaw. Dapat kami ang maswerte. 2 malalakas na espiritista sa 2nd antas. Problema ito. Pero baguhan pa lang sa 2nd antas. Ibigay mo sa amin ang gamit. Hindi ka makakaligtas. Enye. Bata. Sinabi ko na, ang bagay na iyon ay sa amin. Naghahanap ng kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Bata. Sinabi ko na, iwan ang mga gamit. Mamatay ka. Anong nangyayari? Nasaan ang 2 malalakas na Ghost Master ng 2nd antas? Siguro patay na silang 2. Ano? Tumakas na. Patawarin mo ako. Tapos na. Mamatay ka. Nasa akin pa rin ang gamit para magpalit ng trabaho. Hindi naman tayo gumastos sa paglalakbay na ito. Dito nawala ang life signal ni Ziliang Zixu. 2 natatanging miyembro ng pamilyang Bai ang pinatay sa harap ko. Ziliang. Enye. Bata. Hindi ka makakatakas. Ang mga tao ng pamilyang Bai ay hindi ganoon kadaling patayin. Magpahinga muna tayo. Kapitan, nasa gitna na tayo ng malawak na disyerto ng mahigit 2 linggo. Kailan tayo babalik? Sa loob ng 2 araw. Babalik na tayo. May tao. Akala ko may matinding kalaban. Batang ito. Nagulantang kami. Hindi ka man lang magbibigay ng pasensya. Akala lang yun. Nasa iyo na ang pasya. Kapitan, bakit pinapalampas mo lang yung bata? Ang ganda sana ng pagkakataon para maghukay. Sa pinakalaliman ng gubat, doon tumutubo ang mga sanga ng damo. Tumutubo ang mga sanga ng damo. Sa pinakalaliman ng gubat, doon tumutubo ang mga sanga ng damo. Singsing ng mga tagatago. Maganda pa rin itong gamitin. Legendary na kagamitan. 2 pangunahing kasanayan, pagsisinungaling at pagkukunwari. Maaaring manatili ang pagtakip ng 3 segundo. Malapit na tayo sa yungib ng kulog. Espesyal ang magnetic field sa yungib ng kulog. Maaaring guluhin nito ang kulog at ang mahina nitong lakas. Maraming malalakas na tao ang pumupunta rito. Dito na lang tayo. Ito ang gamit para sa pagtransformasyon ng Qianxi. Ayaw ko. Mas mabuting magmadali na. Ang pagtapak sa landas ng Ghost Master ay ang tamang daan. Ang pagpasok sa 2nd antas ng Ghost Master ay ang tunay na daan.
Dumating na ba sila? May nag-transform na ba? Galing ito sa direksyon ng Lishanjian. Ano ang gumagalaw sa ilog? Hindi ko rin alam kung magtatagumpay siya. Mahirap. Yung mga matagumpay na nakatawid sa kidlat. Kung 2 lang sa 10, ayos na iyon. Sa tingin ko, isang tao nga mahirap. Tapos na. Nagsimula na. Maliit na hakbang. Sa pag-ikot, parang bagong upgrade ng sasakyan. Muling tumaas ang lakas. Muling tumaas ang antas. Ang pinakamahalaga ay, pwede nang maglagay ng second tire equipment. May kailangan ba kayo? Nandito lang ako para manood. Binabati kita sa iyong tagumpay sa pagsubo. Umalis ka na dito. Aalis na tayo. Sa panahong ito, abala ako sa pag-level up. Nangangaso ng boss. Naghahanap ng mga gamit para sa pagbabago ng klase. Muling dumaan sa pagsubo. Pakiramdam ko ay halos nawawala na ako sa koneksyon sa labas. Naging madilim. Kamakailan lang, naglabas ang pamilya namin ng bounty. Umabot sa 200 milyong federal credits ang halaga. Ganong kalaki. Sino ang magtatangkang makialam sa amin? May pumatay sa 2 anak ng pamilyang Bai. Galit na galit ang pamilya Bai. Utos na durugin hanggang sa buto at abo. Naglabas pa ng larawan. Pamilya Bai. 2 batang miyembro. Sila ang 2 tao, mahusay at may mataas na responsibilidad. Mahusay at may mataas na responsibilidad. Sila pala ay mga miyembro ng pamilya Bai. Ang larawang ito ay sobrang kahawig ng batang si Isheng. Talagang 7% ang pagkakahawig. Hindi naman talaga si Isheng, di ba? Hoy, hindi naman kayo naniniwala na si Isheng iyon, di ba? Dahil sa kanya. Kahawig lang naman siya. Hindi ko alam na nagkaalit ako sa pamilya Bai. Pero, kung makipag-away ka na. Kahit na malakas ang Bai family, hindi sila ganap na hindi mapapantayan. Ang tanging paraan ay patuloy na palakasin ang sarili. Kung makakakuha ka ng 4 TE turn sa Ghost Set, at hanggang 5 GG turn sa Ghost King, lahat ng problema ay mawawala. Ngunit, bago maging malakas, kailangan munang maging mababa ang profile. Magpanggap. Itong mukha ay tiyak na si Lucio Shan, na kahit ang mga taong sobrang pamilyar sa kanya, ay hindi siya makilala. Susunod, kailangan maghanap ng lugar para mag-upgrade. Palapit na ang pambansang pagsusulit. Kung makakapasa sa Universidad ng Fengdu, maayos din ang mga bagay ng pamilya Bai. Ang mga estudyante ng Universidad ng Fengdu, hindi basta-basta mapapasok. Kita-kit sa pambansang pagsusulit. Sa ganitong paglalakbay, talagang mapapagod ako. Ang pinakamurang flying artifact ay nagkakahalaga ng 500 milyong. 3,560 ang pinakamurang flying artifact ay nagkakahalaga ng 500 milyong. 500 lumipad na kargamento pambansang server 3,360. 3,560 3,500 pambansang server ang pinakamurang flying artifact ay nagkakahalaga ng 500 milyong 3,360. Ang pinakamurang flying artifact ay nagkakahalaga ng 500 milyong. Sa ngayon, mayroon lang akong 100 milyong Federation coins sa aking account. Hindi ko talaga kayang bilhin. Ang layunin ng paglalakbay na ito ay ang Ghostly Realm. Doon, ang mga 2 na mga espiritu ay parang alon. Ang 3 na multo ay makikita kahit saan. Pati na ang 4 na multo ng sekta. At maraming mga multo mula sa 5 na antas. Maraming puwersa ang nakabase dito. Maraming malalakas. Kumpara sa mga probinsya sa labas, ang muling mundo ng mga multo ang tunay na entablado. Kung meron lamang isang barko, hindi na kailangang maghirap pa sa paglalakbay na ito.
Huwag magkamali. Wala akong masamang intensyon. Wala akong masamang intensyon. Ako si Zenggang. Kakatapos ko lang dumaan dito. Nang makita ko kayo, agad akong pumunta para makipagkita. Yung Yisheng. Yisheng. Huwag kang magkamali. Pareho lang po kayo ng pangalan ng isang kaklase ko. Natuwa lang ako sandali. Ang swerte naman. Kapatid Ye, balak mo bang pumunta sa Yuming Ghost Domain? Tama. Pupunta ako sa lungsod ng Kadiliman. Gusto kitang imbitahan, Kuya Ye. Para may kasama tayo sa daan. CJ. May bangkang multo tayo na sasakyan. Kaya makakatipid tayo sa paglalakad. Kuya Zeng, pasensya na kung istorbo. Kapatid Ye, nasa mahigit 100 milya na tayo mula sa Yuming City. Talagang malapit na tayo. Ang kapangyarihan sa Yuming City ay masalimuot. Iba't ibang sekta at tao. Malalakas na puwersa ang nagtipon. Mas mabuti pang maging maingat tayo pagdating natin. Siyempre. Kapatid Ye, diretso tayo sa punong tanggapan ng Xuanming. Para makita ang aking kaklase, paano? CJ. Maligayang pagdating sa Xuanming sa inyong dalawa. Sino ang hinahanap ninyo? Hinahanap ko si Elder Jiang Hao. Ika-46 na palapag. Sundan mo ako. Jiang Hao. Classmate. Hindi pwedeng baliwalain ang 3 taong pagkakaibigan natin. Walang dapat ikahiya. Tama. Sino ito? Kaibigan na nakilala sa daan. Kung magkatugma ang aming mga ugali, inimbitahan ko siyang sumama sa iyo. Pareho pa ang pangalan namin sa isang kaklase natin noon. Ha? Ako si Yisheng. Siya yung batang yun ah. Talagang swerte natin. May si Jiang Hao ang nagbabantay. Sigurado kang makakapasok sa gabinete. Ikaw ay nasa 2D transition na antas ng espiritu. Ayon sa mga alituntunin, maari kang maging tagapangasiwa. Ngunit kakapasok mo lang sa 2D transition. Kaya't maaari ka munang maging tagapangasiwa ng tanso. Ang mga tagapangasiwa ay nahahati sa tanso, pilak at ginto. Kapag umabot ka na sa 50 na antas ng 2D transition, maaaring mag-apply para sa pilak. 2 na naging 100 antas na ganap. Saka lang sapat na para sa ginto. Ano na ang antas ni Zeng ngayon? Ako ay isang pilak na tagapangalaga. Ayon sa alituntunin, ikaw ay itatalaga sa isang maliit na koponan. Ngunit ang maliit na koponan ay nagtitipon lamang kapag may misyon. Matapos ang misyon, kung ayaw mong makisama sa kanila, maari kang kumilos ng mag-isa. Ang Xuanming Pavilion ay hindi isang non-profit na organisasyon. Kailangan ng mga miyembro ng kontribusyon. Ito ay Ghost Spirit Stone. Sa kalakalan ng mga cultivator, hindi ginagamit ang federal currency. Ang ginagamit ay Ghost Spirit Stone. Maaari itong gamitin sa pagbuo ng mga aray at paglikha ng elixir. Pagpapanday ng kagamitan. Pinakamahalaga ay makakapagpataas ng karanasan. Pataas ng karanasan. Ang mga espiritu ng bato ay naglalaman ng purong enerhiya. Kapag nilamon, ito ay magiging karanasan. Kung sapat ang espiritu ng bato, kaya mo pang mag-ipon mula level 0 ng ikalawang paglipat. Hanggang sa level 100 ng ikalawang paglipat sa ganap na estado. Masyadong malaki ang kapalit. 100 milyong federal na pera ang pwedeng ipalit sa 100 pirasong Ghost Spirit Stone. Ano? Ano? Ganito ba kamura? Kung may iba ka pang kailangan, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. May mga benepisyo rin pala ang pagiging tagapangasiwa. Hindi na kailangang maghanap ng tirahan tulad ng isang miyembro ng isang grupo. Na kailangang maghanap ng sariling tahanan. At magbayad ng mataas na renta. Sa sandaling ito, tila muling nalayo sa mundo ng pagsasanay. At muling bumalik sa buhay ng mga karaniwang tao. Walang labanan. Sa halip may pamilyar na init. Kung ako ay mag-a-apply, ibig sabihin, kaya kong maging isang mentor sa akademya. Bagong pasok sa ikalawang antas ng espiritual na maestro. Hindi naman talaga ito malaking bagay.
Dalawang malalakas na kasanayan ang pagkawasak ay natagbilang pwedeng i-upgrade pagkatapos kong umangat sa ikalawang antas ng espiritual na maestro. Pwede pa palakasin ang kapangyarihan. Pero, kailangan ba ng kasanayan? Mas madalas gamitin, mas tataas, kaysa sa pagkuha ng mga kagamitan. Maghanap ng materyales. Ito pa nga ang pinakamaginhawa. Sa mga bagong skill book na nakuha, mayroon bang spell? Yin yang na teknik. Ganito kapangit. Tatlong hindi nagsasalita. 3% lang ang sansa ng tagumpay. Maaari lang mahuli ang mga multo na mas mababa sa sariling antas, 3% lang ang sansa ng tagumpay. Maaari lang mahuli ang mga mababang antas na bagay. Anong silbi ng mga multo na mas mababa sa aking antas? Baka mapunit ako ng mga multo kung susugod ako. Baka mapunit ako ng mga masamang multo kung susugod ako. Mag-aral. Ding! Matagumpay na natutunan ang pagsasanay ng pagsilbi sa multo. Na-trigger ang passive na puso ng Master ng Langit. Ano? Maaaring hulihin ang isang antas na mas mataas. Ako ay nasa ikalawang antas ng espiritu ng multo. Ang antas ay katumbas ng ikatlong antas ng general ng multo. Ibig sabihin nito, kaya kong kontrolin ang tatlo i-level na mga espiritu at mga multo para lumaban para sa akin. 10 bilang ang dami. Tagumpay ay tiyak. Halos hindi ako nagkakamali. Sa 2 i-level pa lang, kaya ko nang utusan ang 3 i-level na mga mabagsik na multo. Kung totoong makakaharap ng malakas na kalaban, diretso akong gagamit ng kontrol sa espiritu bilang isang malakas na baraha. Sobrang hindi ka pani-paniwala ito. Dapat na tayong umalis. Unang magtuloy-tuloy hanggang level 100 sa ikalawang round. Direktang maging gintong tagapaglingkod ng Xuanming Pavilion. Tanso. Pilak. Ginto. Malaki ang agwat ng status. Ang bilis mong dumating sa misyon. Sinabi ni Zenggang na ang bagong miyembro ay dapat tapusin ang unang misyon. Maging kontribusyon man o pagsusuri. Ang taong ito ay mayabang. Pinapahintay ang aming 4 ng ganito katagal. Sa hinaharap kapag nagtutulungan. Hindi na ito magiging problema. Pwede bang maging magka-team? Kailangan munang tingnan kung sapat ang kakayahan ninyo. Kung mahina ang lakas, mas mabuting maghiwalay na lang. Haha, masyadong mataas ang tono. Gusto mo bang subukan ngayon? Maghintay lang kayo sandali. Sa lalong madaling panahon matapos ang paglabas natin sa impyerno, malinaw na ang lahat. Hindi na kailangang magulo dito. Kayo po. Matagal na kayong naghihintay. Pasensya na. Nasaan ang utos ng inyong tagapag-alaga? Tagapag-alaga na Tanso. Bago ka pa lang ba sa ikalawang antas? Tama nga. Nagtatawa ka ba? Ang Xuanming Pavilion ay nagbigay sa atin ng isang tansong kagamitan. Para ba sa atin na mag-alaga ng bata? Ang misyon natin ay pumunta sa Blood Moon Valley. Maraming masasamang espiritu sa loob ng gulod, mga around level 50. Isa siyang baguhan sa second turn. Hindi ba't para siyang naghahanap ng kamatayan? Mas masakit pa ay ang pag-uwat sa amin. Kayo, ako, at 3 pa nating kasama. Sapat na. Sapat na. Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Batang ito, ikaw lang ang pwedeng tapusin ito ng mag-isa. Kapag hindi mo natapos, paalisin ka sa Xuanming Pavilion. Sasawi ka rin sa sarili mong malas. Tinanggal sa grupo. Ayos lang iyon. Mas madali ang kumilos ng mag-isa. Pumunta sa Blood Moon Valley. Kolektahin ang 100 na Blood Moon Grass. Dati itong hinati ng 5 tao. Mahigit 20 bawat isa. Sa isang bunganga sa itaas. Sa ilalim tatakbo hanggang mapagod. Para mapakinggan ka ng iba. Kailangan mong umakyat sa pinakamataas. Makikita ang mga espiritu ng bangungot saan mang lugar. Tamang-tama pang practice. Unahin mong paunlarin ang kasanayan sa 9 Heavens Divine Thunder at Diamond Demon Slaying Sword. Iangat mo sila sa G2. Kung hindi, mababawasan ang lakas sa laban. Walang pagmamadali sa Blood Moon Valley na misyon. Maaari namang ipasa ito sa huli.
Hindi kataka-taka na isa kang ikalawang paglipat na ghost creature. Kaya nilang tiisin ang ilang saksak ng Nine Heavens Divine Thunder. Kung papalitan ng unang paglipat, matagal nang naging abo. Naging 1-0 na anta sa dalawa. Naging 50 na anta sa dalawa. Mula sa pagtanggal sa grupo hanggang sa mahabol namin sila. Pero ilang araw lang. Lakas. Laging ang pinakamahusay na sagot. Tumaas. Dobleng paglago. Ito na ang tama. Mas madali ang paglilinis ng wave 2 ng mga multo pagkatapos nito. Pinakamataas ang experience sa Mad Ghost Hill. At ako lang ang nag-enjoy nito ng mag-isa. Puno ang kita. Hindi nagsisinungaling ang pangalan ng Mad Ghost Hill. Kung mag-team tayo at hahatiin ang experience, hindi ito magiging ganito kabilis. Hindi pa umabot ng 10 araw mula sa 2 hanggang 0 hanggang sa maging ganap. Pakiramdam ko ay parang nananaginip ako. Wala akong karanasan. Parang noong umabot ako sa level 100 mula level 1. Nakalock ang maximum level. Sunod, kailangang makuha mula sa boss ang gamit para magpalit ng trabaho. Tatawag ng 12 gear job na Thunder Tribulation. Kailangan lang magtagumpay sa Tribulation. Nakaakyat sa 3 turn, naging Ghost General. Para makapagpatuloy sa pag-angat. Bago pa man mag-1 buwan, nakarating na sa 3 turn. Sino ba ang maniniwala? Pero kung si Tianxi, ang pinakamataas na propesyon sa buong mundo, ang nagsabi nito. Ayos lang, di ba? Unang mag-a-apply para sa Gold Steward. May status na siya. Mas madali rin ang paggawa ng mga bagay. Kapag may Golden Steward order ka, hindi lang mas matatag ang status mo. Ang mga resources na magagamit mo. At ang antas ng mga misyon na maaabot mo ay iba rin. Susunod, gusto kong umakyat sa 3 rebirth. Kailangan kong hawakan ng mahigpit ang mga sikreto ko. Anong kailangan, bata? Kahit kailan ay pwede kang tumawag ng matatanda. Maliit na bagay ay may kaparusahan. Gusto kong humiling ng posisyon bilang gintong tagapangasiwa. Ano ang sinabi mo? Mag-apply bilang gintong tagapangasiwa. Ginagawa mo akong tanga. Kailangan pa ng ikalawang pag-ikot na perpekto. May lakas ka, bata. Bakit siya pa rin si Diakon Yutong? Tama rin ang pagkakabili ng kanyang pagkatao. Santo na si Li Zhengtang, elder ng Elder Hall. Kung may kailangan, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Magpakasaya ka sa akin. Kumapit ka sa akin. Kaunti lang ang mga diakon na ginto. Kapag mas maraming gintong tagapamahala ang nasa ilalim ng pinuno, mas malakas ang kapangyarihan. Ang mga kayamanan dito ay maaaring wala sa pamilihan ng federasyon. Maaaring ipagpalit sa mga puntong pangkalakalan. O mabili gamit ang mga espiritong bato. $52,448. $42.522. $38,340. Hindi nakapagtataka na lahat ay nagmamadaling makakuha ng kontribusyon. Walang pagkakakilanlan at paraan. Kahit tiket para maging malakas, hindi kayang bilhin. Sa tanghali, umaabot ng 10. Kada isa, umaabot ng 1,000. Kagamitan ng imbakan. $2,200 hindi sapat kahit libu-libong espiritu bato para sa imbakan ng kagamitan. Ang maliit na bagong sahod ng Bronze Steward ay $2,200. $4,200 ang maliit na bagong sahod ng Bronze Steward. Ang maliit na bagong sahod ng Bronze Steward ay $4,200. Hindi pa umaabot sa pamantayan. Pwedeng tanggalin ang kagamitan. Hindi pwedeng pabagalin ang bilis ng paglalakbay.
Espiritu bangka 450 espiritu bato. 300 kilometro bawat oras. Ghost Mist Ship 850 kilometro bawat oras. Malaki ang barko. May nakaukit na Ghost Mist Formation. Pwedeng itago ang lokasyon. Pinakamataas ang cost performance. Ito ang responsibilidad. 1,200 Ghost Spirit Stones. Bilyon sa Federal City ayon sa conversion. Mas kakaiba pa ang barko kaysa sa mamahaling sasakyan. Mayroon nito. Pumunta sa malalim na bahagi ng paligid. Mga espiritu ng 3 beses na nag-transform na demonyong general. Para mapunan ang lakas ng laban. Halos hindi na makakita ng mga 2 na espiritu dito. Ang makikita mo na lang ay mga 3 na espiritu. Sobrang dami ng enerhiya sa kanilang katawan. Kaya nilang lumipad sa hangin. Napakalakas ng kanilang laban. Hindi talaga kaya ng 2 beses na transform. Kahit na mayroon akong pagkawasak na kakayahan. Hindi ito angkop sa direktang labanan. Mas mabuting maglibot muna sa paligid. Kumuha ng ilang bilang pangsuporta. Sa malalim, nakatagpo ng tunay na matandang 3 turn. Hindi ako sigurado kung mananalo ako. Pero kahit hindi makipaglaban, panalo na rin. Nahuli ko na. Akin na. ₱3,000 mahabang buhok. Ang mahabang buhok ay ang kanyang armas. Ito na ang kanyang tunay na kalasag. Sa harap ng mga espiritu at mga espiritual na tagapag-utos. Hindi pa man nakakapaglaban. Kasing halaga ba niyan? May 9 pang slots. Kunin na lahat. Tama na. 11 pinakawalan. Sa ikatlong pag-ikot, halos walang matatalo. Hindi pa namin naipasa ang damong buwan ng dugo sa lambak ng buwan ng dugo. Sabay na nating ayusin ang misyon. Pagkatapos ay bumalik sa lungsod ng kadiliman para bilangin ang mga nakuha. Nakakalabas pa tayo ng buhay mula sa lambak ng buwan ng dugo. Swerte talaga. Kasalanan ng pabula ng kadiliman. Binigyan kami ng isang tagapamahala na tanso lang. Tahimik ka na lang. Basta makalabas, panalo na. Bumalik sa bayan para mag-ulat. Saka na ang usapan. Ang misyon sa Blood Moon Valley ay dapat tapusin ng 5 tao para maging maayos. Ngayon, kulang ng isa, mas mahirap. Pero kahit papaano, natapos din. Dito, may 20 piraso ako. Kayo, marami rin ba kayong nakuha? Sapat na ang nagawa natin. Hindi dito ligtas magtagal. Umalis na tayo. Dapat silang umalis na. Dali, tapusin na ang misyon sa Blood Moon Valley. Para makabalik na rin tayo sa Ghostly City. Tanging Saksuanming Pavilion lang may ganitong kagyat na gawain. Gawain na kailangang agad-agad. Ikaw lang ang tanging gintong tagapaglingkod sa paligid. 2,000 puntos ng kontribusyon. Ang bilis naman. Baka magtuloy pa ang pagtaas ng bayad. Sige na. Dapat matulungin tayo. Ganon kaagad siya kabado. Para na rin tayong nakabuo ng magandang ugnayan. Ang lugar na ito ay higit sa 1,000 milya mula sa Icewind Valley. Sa bilis ng Ghost Fog Ship, mabilis tayong makararating. Gaano karaming Silver Envoy? Walang laman ang mga token. Ngunit pinagsama-sama ang mga tao dito. Mukhang nagkamali tayo ng malaki. Pakiusap, maghintay kayo. Hintayin mo. Uminit ang token. Malinaw ang layunin. Zhao, matanda. Nakarecruit ka rin ba? Naman. Kakatapos lang ng Blood Moon Valley. Kahit mainit na sabaw, wala akong nainom. Napadpad sa Icewind Valley. Mawawalan na ako ng buhay sa daan. Dahil maraming tao ang pinagalaw sa itaas. Malamang may Golden Diacon na nagbabantay.
Huwag tayong magulo. Para lang palang iligtas ang isang naipit na kabataan. Kayong dalawa, nasa ikalawang pag-ikot na. At mga tao ng Shura Teach pa. Mag-ingat kayong lahat. Kami ay nakatuon sa pagsuporta sa pamamagitan ng hanay. Huwag magmalaki. Kami ay gagawa lamang ng proteksyon sa gilid. Ang tunay na solusyon ay nakasalalay sa ginto na tagapaglingkod. Tara, pumunta sa bibig ng lambak at makipagtagpo sa ginto na tagapaglingkod. Hindi pa dumarating ang mga tao mula sa Xuanming Pavilion. Huwag magmadali. Hindi pa nababasag ang Shura Formation. Kahit gaano tayo kabilis, wala tayong magagawa kundi magmukhang tanga. Hindi magmadali. Ang nakulong sa loob ay mga inapo ng Guiulu. Nandoon din ang mga inapo ng Bai pamilya. Kasing nagmamadali ako tulad mo. Ngunit ang basta-basta na pagsugod ay walang silbi. Sa pamamagitan lamang ng tayong dalawa, napakahirap lampasan ang hadlang ng dalawa. Kapag dumating na ang gintong tagapangasiwa ng Xuanming Pavilion, tanging sa sama-samang lakas ng tatlo tayo magkakaroon ng pagkakataon na sumulong. Dumating na ang Xuanming Pavilion. Puti, tagapangasiwa ng pilak lamang. Puti, ang gintong tagapangasiwa ay hindi pa lumilitaw. Hoy! Wala pang kumpletong ikalawang yugto ang Xuanming Pavilion. Ganito lang ba ang lakas ng kanilang grupo? Ang hina naman. Ha ha ha. Kalokohan yan. Papunta na ang gintong tagapamahala. Siya ba ang gintong tagapamahala ng Xuanming Pavilion? Malalaman mo rin mamaya kapag nakita mo ng malinaw. Nakita ko na ang nakatatanda. Paano siya? Ito, siguro nagkakamali lang ako sa mata ko. Siya, naging gintong tagapag-alaga. Impossible. Paano niya magagawa iyon? Ganap na ikalawang pagliko. Totoo nga. Pero 10 araw pa lang. Talagang nakakabighani. Ikaw ba ang ginto na tagapangalaga ng Xuanming Pavilion? Yisheng! Maaari bang magtanong, Ginoo? Guyulu. Guyuking. Baiting yun ng pamilyang Bai. Pamilyang Bai. Aling pamilyang Bai? Pamilyang Bai ng lungsod ng multo. Tama. Isang tagapangalaga ng bahay, ipinadala ko ang tao. Mukha kang hindi pamilyar, Kuya Ye. Kakapasok lang sa Xuanming Pavilion. Kaka-join lang. Kapatid Ye. Kapatid Bai. Nandito na ang lahat. Anong hinihintay pa natin? Patayin ang 2 tao sa Cult of Asura. Pasukin ang Bingfeng Valley para iligtas sila. Nabuo na ang Asura Formation ng 3 antas na Ghost General na mabagsik na multo. Tayo 3 ay kayang pigilan ang ikalawang pangkat ng Asura Sect. Pero kung lalapit ang mabagsik na multo, malaki ang maaaring mangyari. Gagamit tayo ng tao bilang pain. 5 tao mula sa bawat grupo. 1% ng blood drawing technique. Sila ang papasok sa pormasyon para akitin ang mga multo. Kami 3 ang unang papatay sa Shura Sect, bago pumasok sa laban para tapusin ito. Pinakamainam. Kulang ng 1. 4 lang. Kumilos na. Bumalik sa Shura Formation. Gamitin ang 3 ikot ng masamang espiritu para salakayin sila. Pasok na kayo. Maghintay ng ilang hinga. Hayaan mong dalhin ng dugo ang masamang espiritu. Tama na. Pasok na tayo. Pumunta sa mas malalim. Sa mundong ito, ang mabuhay ay hindi kailanman nararapat. Kayo ay nag-alay ng dugo para sa 14 na tao. Sobra ang tapang. Pero nawalan na ng kontrol ang malupit na multo.
Isalba sila. Panaginip lang yan. Tara na. Huwag nang habulin. Huwag nang habulin. Isalba sila. Huwag iligtas. Kailangan pa rin nilang pigilin ang masamang espiritu. Kung hindi, mahihirapan din tayong pumasok sa lambak. Iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Noong una, nang hindi ninyo tinulungan ang mga mahihina, naisip ba ninyo ang tungkol sa araw na ito? Hindi na ako makayanan. Kailangan nating magpakatatag kahit mahirap. Darating ang tao ng lolo ko. Kahit ako, isang simpleng babae, hindi nagreklamo. Ikaw, ang lakas ng sigaw mo. Dumating na si Tio Zio para iligtas ka. Narito na ang tao ng pamilyang Bai. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan pa ring umasa sa sarili nating tao. At Yuking. Song Xiao Xian, nasaan ang mga tao mo sa Xuanming Pavilion? Bakit walang umaaksyon para iligtas ka? Xuanming Pavilion. At ang gintong tagapaglingkod. Ikaw ba ang nagpunta para iligtas ako? Ang lolo ko ay si Song Tianhui. Kilala mo ba siya? Ako si Yisheng. Umalis muna tayo dito. Lupa ng espiritu. Anong ginagawa ni Baiting sa'yo? Gu Yuking. Wala kang kinalaman dito. Lumayo ka. Ang gintong tagapangalaga ng Xuanming Pavilion ay may isa filter na madilim na ginto. Kaya't hindi siya nagpakita ng lakas. Haha. Kuya Ye. Pumunta ka sa likod at tumayo kasama si Steward Bain. Hahaha. Bata. Ang swerte ko talaga na ikaw ang nabangga ko ngayon. Ah. Kuya Ye. Sayang naman. Di ka kaya. Bitawan mo ako. Tito Gii. Puti. Ah. Ginoo, ganito ang paraan mo. Nasa kalagayan ka na ng walang katunggali sa ikalawang yugto. Ye. Kuya Ye. Kuya Ye. Ginoo. Tara. Namatay si Baiting Yu sa kamay ko. At sa harap ng maraming tao. Sa ngayon ay payapa. Ngunit susunod ay isang malakas na bagyo. Ang pamilya Bai ay laging maghihiganti. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nagtatagumpay. Sa kabutihang palad, lahat ay nakakita na si Baiting Yu ang unang umatake. At walang dahilan. Pinilit akong sumagot. Ako ay may katwiran. Nagsimula ang lahat dahil sa misyon sa Xuanming Pavilion. Kung hindi ako paprotektahan ng Xuanming Pavilion, sino ang mga ngahas tumulong sa susunod? Itong malaking bandila. Sa wakas magagamit ko na ito minsan. Kapatid na Ye, may isang istasyon tayo sa harap, isang ghost fire station sa Xuanming Pavilion. Magpahinga muna tayo. Sobrang pagod na ako. CJ. Halos kalahati na ang nagbabantay, bukas ang duty ko. Sa wakas makakauwi na rin ako sa Yuming City. Kami ng Silver Steward ay sobrang hirap. Mas okay pa kami kaysa sa Bronze Steward. Kaysa Gold Steward. Sa kahit saan, may nakaluhod na tumanggap. Di ko alam kung kumusta na si Ishing ngayon. Nung unang pumasok sa Xuanming Pavilion, Bronze Steward pa lang siya. Kung mapadala ka sa mapanganib na misyon, natatakot kang hindi na makabalik ng balita.
Kuya Zenggang, maghanda ka na. May utos na may dumaan na gintong tagapag-alaga. Kasama pa ang isang batang prinsipe mula sa Xuanming Pavilion. Nakita ko na po kayo, Ginoo. Zenggang. Yisheng. Higit pa sa pagkakakilala. Kuya Sunzu, malamang mali ang hinihintay natin. Ako, si Brother Yisheng. Noon ay isang bronze na alagad lang ako. Hey! Ako ang nagpadala ng balita na kayo ang dapat mag-asikaso. Ako yun. Kayo ang hinihintay na tao, ako at si Kuya Ye. At mayroon pa. Si Yun Ye, hindi siya isang bronze na alagad. Nakita ko na po si Ginoo. Pumasok na po kayo sa inn. Ikaw, kailan ka nakarating sa ikalawang yugto ng ganap? Nagsimula na ba akong mag-overthink? Kuya Zenggang, talaga bang kilala mo ang gintong alagad na ito? Kilala. Narinig ko na kakauwi mo lang mula sa Icewind Dale. Icewind Dale? Ano nang nangyari? Hindi mo pa ba alam? May malaking pangyayari sa Icewind Dale. Malamang na may kinalaman ito sa iyo. Kamakailan lang, nagkaroon ng matinding labanan sa Glacier Valley. Lahat ng mga alagad ng pamilya Bai ay pinaslang. Dozens ng mga alagad ng Bai ang namatay. At meron pang, yung sinabi ko sa iyo dati na may 4 na alagad ng puti na pumanaw. Nangyari yun sa Glacier Valley. At mas shocking pa. Pinatay si Bai Tingyu. Isa sa mga pangunahing tao niya ito. Na walang awa na pinaslang sa Icewind Valley. Tagapaglingkod, hindi mo siguro sinasabi na siya ang gumawa nito, di ba? Ito ang Ginoo ng gintong tagapaglingkod. Ito na. Kilala mo ba ang ganitong klase ng kaibigan? Hindi malaman kung biyaya o kapahamakan. Mag-ingat po kayo, Ginoo. Sa wakas, naipaalis na ang salot na ito. Isang tunay na Diyos ng pagpatay siya. Ngunit nagdulot siya ng napakalaking sakuna sa Icewind Dale. Kung makakaligtas pa siya pagkatapos nito ay isa pang usapin. Gongling Pavilion. Maraming miyembro ng pamilyang Bai ang pinaslang. Sa tingin pa lang, alam na natin na hindi sila titigil ng basta-basta. Yisheng, bakit biglang umatake si Bai Tingyu sa'yo? Kakaiba talaga. Pero mukhang magiging magulo ang susunod na mga pangyayari. Kung hahabulin ng Bai family, hindi pa natin alam kung paano titignan ng mga nakatataas sa Xuanming Pavilion ang bagay na ito. Kuya Ye, hindi gagawin ng Xuanming Pavilion ang ganitong bagay. Sa isang banda, nariyan pa ang aking lolo. Sino ang lolo mo? Si Song Tianhui ang aking lolo. Si Song Tianhui. Ang 4th rank na espiritu ng Xuanming Pavilion. Siya ba ang Yesheng? Tama. Siya yun. Nirepaso ko na ang mga larawan sa loob ng Xuanming Pavilion natin. At siya yun. Hey, isa siyang Diyos ng pamatay. Kahanga-hanga. Gusto ko ang ugali niya. Gusto mo? Talagang nakagawa siya ng malaking gulo. Yung golden na alalay na ito talagang handang gawin ang kahit ano. Pinatay niya ang ilang dosenang taga-alay mula sa pamilya Bai. Kasama pa ang isang pangunahing tauhan. Yung ay isang bihirang eksperto sa ikalawang yugto na walang katulad sa kanyang larangan. Sabi nila, ang kanyang walang katulad na kakayahan ay ang magkontrol ng 10 espiritu na nasa ikatlong yugto, mga matataas na espiritu. Paglipat ng kontrol, paglipat sa multo, nakakabaliw. Kaya pa bang kontrolin ang 10? Kung totoo man, talagang masasabi mong nasa walang katulad na antas ka. Sila pa nga na nasa walang katulad na antas, baka hindi pa rin sila laban sa kanya. Tuwing araw, lagi kang pumupunta kay Yisheng. May malaking nangyari sa kanya. Paano ako hindi mag-alala?
Walang silbi ang magmadali. Pinipilit ng Bai pamilya ang Xuanming Pavilion na ibigay ang tao. Nag-aaway ang dalawang mataas na antas na grupo. Hindi makagawa ng desisyon. Ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng talagang ibigay si Yisheng, di ba? Narinig kong humarap si Senior Song Chayanhui upang protektahan si Yisheng. Song Chayanhui, isang malakas na tao mula sa 4T Transcendence Ghost Set. Kung siya ang magbibigay ng garantiya, dapat ay walang problema ang kaligtasan ni Yisheng sa Xuanming Pavilion. Ngunit sa labas ng Xuanming Pavilion, ang Bai family ay patuloy na huli sa kanya. Lolo, mag-isip ka pa ng ibang paraan. Hindi naman pwedeng ipagkait kay Kuya E ang buong buhay niya sa Xuanming Pavilion, di ba? Xiao Qian, nagawa ng mapanatili siyang hindi maibigay sa Bai family. Iyon na ang pinakamataas na kaya ng lolo. Tungkol sa paglabas mula sa Xuanming Pavilion, susundan siya ng Bai family. Wala akong magagawa roon. Kahit na ako'y makialam at makipag-ayos. Hindi ako bibigyan ng mukha ng Bai family para sa matanda. Paano namang mangyayari yon? Isa kang ika-4 na antas ng ghost set. Siguradong igagalang ka ng pamilya Bai. Xiao Qian, ang pinatay mo ngayon ay si Bai Tingyu. Isa siya sa mga pangunahing tao ng pamilya Bai. Kung ang ganitong tao ay namatay, paano magpapatawad ang pamilya Bai? Walang hiya ba sila? Maliban na lang kung may isang malakas na nagmula sa 5 beses na Ghost King Realm ang lumabas. Kung hindi, kahit sino pa ang magpakita, hindi magiging epektibo ang mukha nila. Wala na bang ibang paraan? Ito na ang pinakamagandang resulta. Kung mananatili lang siya sa Xuanming Pavilion, hindi siya mamamatay. Pag tumagal, marahil hindi na siya papansinin ng pamilyang Bai. Bukod pa rito, walang ibang paraan. Elder Jiang, bakit nagmamadali? Kwentuhan mo ng dahan-dahan. Yung kaibigan ninyo, umalis na si Yisheng sa Xuanming Pavilion. Ano? Umalis na si Yisheng sa Xuanming Pavilion. Paano posible iyon? Wala na ba siyang pakialam sa buhay niya? Talagang naisip ko siyang mali. Mukhang hindi na siya nagbabalak na sumuko sa Bai family. Kundi pinili na lang na makipagsagupaan. Ngunit hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas. Ang kuya mong si Ye ay talagang kakaiba. Lolo, si Kuya Ye ay, nagawa ko na ang lahat ng kaya kong gawin. Kung ganito ang kanyang pinili, susunod na lang nating hintayin ang kanyang kapalaran. Tatakbo. Siyempre, hindi siya tatakbo. Sa pagkakataong ito, kusang loob akong umalis sa Xuanming Pavilion. Simple lang ang dahilan. Diretsong lalampas sa hangganan papunta sa ika-3 antas ng Ghost General Realm. Kapag nakapasok ka sa antas na ito, kahit ang pamilyang Bai ay hindi na basta-basta makakapinsala sa akin. Tungkol naman sa isa pang daan, na palaging magtago lang ako sa loob ng Xuanming Pavilion. Hindi iyon kailanman mangyayari. Hindi ito akma sa aking personalidad. Pamilya Bai ba? Naghihintay ako sa inyo sa kailaliman ng Yuming Ghost Domain. Tingnan natin kung kayang patayin ako ng pamilya Bai. O kung ako ang magpapatay sa mga malalakas ng pamilya Bai. Medyo madulas ang batang ito. Mga tiyuhin. Hindi makakatakas ang taong ito. Kapag nakita mo ang taong ito, ipasa mo siya sa akin. Siya ang magiging hakbang ko patungo sa aking walang kapantay na lakas. Nasa timog kanluran siya. Tara, habulin natin siya. Tama na. 50. Ganito karami. Ang laki ng pagtaas nito. 50 na mga sinaunang multo na may 3 pag-ikot. Sapat na upang magdulot ng pagbabago mula sa kwantitatibo tungo sa kalidad. Tulad ng isang alon ng mga maliit na multo na may 3 pag-ikot. Kunin natin itong dambuhalang kalansay na baka na multo. 3 pag-ikot, antas 20. Napakalakas. Tara, umalis ka na dito. Bata, bakit hindi ka tumakbo? Mukhang hindi ka na makakatakas, ano? Ikaw ba si Yisheng? Karapat-dapat ka bang tawaging walang talo? Matagal na kitang hinihintay. Sobrang bagal mo. Batang, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang kakaibang sinasabi mo, di ba't parating ka lang para patayin ako? Sobrang dami ng sinasabi mo. Ikaw,
Huwag nang magsalita pa. Tingnan ko nga ang kakayahan mo. Ang huling apoy ng multo sa ilalim ng butas ay lalong naging dalubhasa. Ang huling apoy ng multo ay isang walang katumbas na paraan. Kapag naipasa, ito ay hindi titigil hanggang mamatay. Magdudulot ito ng sunog at sisira sa buong katawan ng nahawaan. Sa huli, isang buto na lang ang matitira bago ito mapawi. Lalo na laban sa mga multo. Mas malaki pa ang pinsala. Bata, huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Gamitin mo na ang iyong kakayahan. Narinig ko bang kaya mong kontrolin ang 13 level na mga espiritu ng multo? Dali, tawagin mo na sila para makita ko. Tingnan natin kung ang iyong walang kapantay na kakayahan ang mas malakas. O ang aking mahiwagang apoy ng kaluluwa. Sino ang nagsabing isa lang ang aking walang kapantay na kakayahan? Sobrang nakikipagtulungan itong batang ito. Talagang unti-unti siyang lumalapit sa akin. Natatakot ba siyang hindi ko siya maabot? Pumili pa siya ng tamang pwesto. Sundot. Ang walang kapantay na paraan ng batang ito ay hindi ba ang paghawak sa 13 transition ng mga espiritu? Ano naman itong kakayahan sa espada? Mayroon pa siyang higit sa isang walang kapantay na paraan. Patayin mo siya. Hindi maganda. Ito ay isang 3 transform, level 50 na elite na malupit na espiritu. Hindi ba ang batang ito ay kaya lang kontrolin ang 13 transform na malupit na espiritu? 3,000 itim na buhok lang na nasa ikatlong pag-ikot, antas 1-0. Saan nanggaling ang antas 50 na elite na malupit na multo sa ikatlong pag-ikot? Bakit napakarami pa? Dalawa kayo. Kayo na ang maglaro ng dahan-dahan. Hindi na ako sasama. Huwag hayaang makatakas ang batang ito. Kung hindi, wala tayong maipaliwanag pag-uwi. Sa wakas, lumabas na. Hindi talaga madali. Tinatawag ang kidlat para sa pagsubo. Pumasok sa ika-3 yugto ng hukbong multo. Kapag nakatawid na ako sa ika-3 yugto, iyan ang kamatayan nilang dalawa. Sino ba talaga ang buto ng paa nito? Bakit may ganitong kakaibang pangyayari? Ayoko na. Mas mabuting tawagin na ang kidlat na bagyong ito agad. Kuya, parang nagdadaan siya sa pagsubok. Ano? Ano? Pigilan ng batang ito. Kuya, naghahanap lang siya ng kamatayan. Baka hindi mo pa kailangang makialam. Mamatay na lang siya sa ilalim ng kidlat. Lahat ng bagay ay posibleng. Kapag nakalusot siya sa 3 nag-host general na antas, mas mahirap siyang mapatay. Kasalukuyan niyang magagamit ang pagkakataong ito habang tinatawid ang kanyang Thunder Tribulation upang mapatayin siya. Tumakbo. Dumarating na. Tiyak na siya ang nagdadaan sa tribulation. Nasa ikapitong Thunder Calamity na siya. Parang may natitira pang lakas ang batang ito sa pag-iwas sa espada. Pigilan siya. Halika. Utos ng dakilang guro. Kampain ng Diyos na nagpapatigil sa langit. Enye. Bata, tanggapin mo ito. Ha, tapos ka na. Hindi pa sapat.
Biyaya. Pagpapala. Haha. Nakaraos na. Nakalusot na ang batang ito sa Thunder Tribulation. Umalis. Kailangan ipadala ng pamilya Bai ang mas malakas na tao para puksain ang batang ito. Sobrang pambihira nitong batang ito. Kung hindi natin papansinin ang pagkakataong ito habang sila'y mahina. Kapag sila lumakas, wala nang makakapigil. Saan kayo pupunta? Bata, kaya ba tayong talunin ng isang tao sa ikatlong antas? Huwag kang mangarap. Kuya, umuwi na tayo. Ang taong ito ay sobrang kakaiba. Huwag kang matakot. Paano niya tayo mapapahamak? Kalagayan ng tatlong pag-ikot. Kaya niyang lumipad sa ere. Ito ay hindi kayang ikumpara sa mga second tier na cultivator. Hindi, impossible. Kapangyarihan ng walang katulad na kalagayan. Napaka-fragile nito. Ito ay isang pangalawang antas na dark gold na sandata lamang. Hindi nito kayang tiisin ang lakas ng pangatlong antas. Mukhang kailangan ng gumamit ng sandata ng pangatlong antas. Tunay ngang isang pangatlong antas na alamat. Hindi muna magagamit ang mahabang sibat. Ang alamat na baluti sa dibdib na ito ay kailangan ng level 30 sa pangatlong antas para maisuot. Sa wakas, nakapasok na sa antas ng Ghost General sa pangatlong antas. Nagkaroon ng malaking pagbabago ang aking pagkatao at lakas. Gusto ng pamilya Bai na labanan ako. Hindi ganoon kasimple. Matapos ang laban na ito, nakita ko na ang kasinungalingan ng mga puwersang ito. Tanging sarili ko lang ang aasahan ko. Kung ganoon, ako si Yisheng. Simula ngayon, aalis ako sa Xuanming Pavilion. Matagal na akong hinahabol ng pamilyang Bai. Panahon na para makipaglaban pabalik. Ako ay isang third stage Ghost General na ngayon. May lakas na kayang patayin ang third stage elder ng pamilyang Bai. Dahil ayaw ko silang makasama sa mundo. Mas mabuting wasakin ko sila ng tuluyan. Tungo na tayo sa sinaunang lugar. Dito nagtipon-tipon ang mga pangunahing base ng Bai family. Nagtipon ang mga malalakas na ikatlong antas. Federation. Kaibigan, Brother Lian Huangchen. Federation. Sabi nila yung batang nagngangalang Ye ay nagdeklara ng may mataas na tono na umatras sa Xuanming Pavilion. Yung batang Ye. Sinasabi mo ba yung si Isheng na hinahabol ng Bai family? Tama, siya ngayon. Diretsong pinukol niya ang Golden Steward Order. At inanunsyo niyang umatras sa Xuanming Pavilion. Ngayon, alam na ng buong pader na ito. Nagsisinungaling ang mga tao sa ilalim. Hindi siya takot magpakita ng tapang. Akala niya kung sino siya. Durugin ang utos ng tagapag-alaga. Malaking paggalang ba ito sa Xuanming Pavilion? Malinaw na may galit siya. Sasabihin ko lang. Noong una, ang batang ito ay isang henyo sa walang katapusang estado sa ikalawang antas. Dapat sana ipinanatili siya ng maayos. Ngayon, basta na lang umalis. Talagang may mali sa paningin ng mga nakatataas. Ha, Federasyon. Hindi naman siya direktang kasapi ng sunog namin. Wala rin siyang malakas na apat na antas na sumusuporta sa likod niya. Kahit magdala kami ng ilang walang talong pangalawang antas na batang talento. Hindi siya matatalo. Pero kapag lumabas ang apat na antas na malakas at nagbabala, sino pa ba ang magtatangkang tumulong sa kanya? Simula noon, itong batang ito ay nakatakdang walang makakatanggap sa kanya. Dagdag pa na siya ay hinahabol ng White family. Talagang swerte na lang siya. Haha. Sabi ko na nga ba, ang galing ni Brother Ye. Totoo nga. Pag nakapasok na sa third stage, kayang-kaya niyang lusubin ang White family base ng walang takot. Sayang, pumasok na si Lolo sa malalim na bahagi ng sinaunang lugar. Walang signal doon sa lungsod ng Anino. Hindi niya talaga matatanggap ang mga balita mula sa labas. Ano ang nangyari? Ang desisyon ng mga nakatataas ngayon. Talagang nakakadurog ng puso.
Naipadala pa nga nila ang isang henyo ng kusa. Nga, kung nalang sana ay buong puso nating naingatan siya. Mas marami sanang Triple Realm na walang katulad na talento sa Xuanming Pavilion. At saka, ang batang ito ay may kamanghamanghang talento. Noong nakaraang buwan ay nasa Second Realm pa siya. Ngunit sa isang iglap, nagkaroon na siya ng kakayahang makipaglaban sa Invincible Realm. Para kang nananaginip. Anong nangyayari? Hindi mo pa alam. Kagabi, isang base ng pamilya ba sa luma na lupa ay pinasok at pinatay. Walang naiwan. Higit sa 100 ikalawang antas na mga tao. 10 higit na mga elder na nasa 2 antas. Lahat ay pinagsama-sama. Walang naiwan kahit isang tao. Ano? Isang buong base ng pamilya ba ay pinaslang. Tingnan mo itong ulo ng balita. Sino ang salarin? Halata na agad. Ito, totoo ba ito? Si Yisheng. Nasa estado na siya ng 3 Revolutions Invincible. Kakatapos lang namin ni Yisheng pumunta sa mulingang lungsod. Di nagtagal. Si Yisheng ay naging walang kapantay sa 2 antas na baon. Impossible. Ginoo. Mas mabuti pang umiwas tayo. Napakamasungit ni Yisheng. Natatakot akong pupunta siya sa Inshui Mountain. Kapag nagtagpo tayo, masyadong delikado para sa iyo, Ginoo. Natatakot ako sa kanya. Napakabihirang kapalaluan. Akala mo ba mahina ako? Gusto ko pa nga siyang dumalaw sa Inshu Mountain. Ha ha ha. Hindi. Hindi iyon ang ibig sabihin ng Ginoo. Narinig ko na siya ay nasa 2 antas ng walang katalo sa labanan. Sakto lang. Gusto kong harapin siya, bye. May baliw na dumating. Narito na si Hariyamo. Nandito si Zijian. Nandito si Zijao. Lahat sila ang bahala sa'yo. Hintayin natin si Yisheng na dumating. Ako mismo ang magpuputol ng kanyang ulo bilang pag-alay sa mga ninuno. Senior Yi, kami, mag-ingat. Yisheng. Ikaw ba si Yisheng? Nga. Diyos ko, ang 2 tao na ito ay talagang mga malupit. Siyempre, ang eksenang ito ay magiging nakakagimbal. Kailangan kong umalis agad. Isang tao ang makakalaban ng 4 na master sa 3 pagliko ng walang nagwagi. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang mga taong iyon ay lahat ay mga nangunguna sa kanilang antas. Ngunit si Yisheng ay nag-iisa sa pakikipaglaban sa 4. At wala siyang sugat. Paano ito nagawa? Ang buong kagamitan ni Bai Zijiang ay pinalakas. Ang kabuang lakas ng labanan ay katumbas ng 600 beses ng karaniwang 3 antas na malakas. 3 antas na alamat na set ay 400 beses. 7 na antas na sandata ay 100 beses. Dagdag pa ang walang talo na galaw ay 100 beses. Kabuang 600 beses. Ang aking Diamond Demon Slaying Sword ay may atake na positibo 62400%. Eksaktong 600 na beses. Depensa ng tiyan ng Diyos positibo 65,000%. 650 na beses. Lagpas sa 600 na beses na kalamangan na 50 beses. Yan ang susi sa panalo ko ngayon. Napakahalaga ng 50 na beses na agwat na ito. Pag naabot mo ang 600 na beses na hindi matitinag, bawat dagdag na beses ay sobrang mahirap. Ito ang nagpapalagay sa akin na hindi matatalo. Kahit pa sumabog ang 4 na beses na matandang alipin sa antas ng espiritu ng demonyo. Mananatili akong ligtas dahil sa dagdag na depensang ito. Malaki pa ang puwang ko para umunlad ngayon. Ako ay nasa 2 antas, level 10 pa lang. Nakasuot pa ako ng isang set ng 2 antas na madilim na gintong kagamitan. Kung mararating ko ang perpektong antas na 100 sa 2 antas. Karaniwan, kailangan ng kumpletong set ng 3 beses na pagbabalik sa alamat na set. Ang pagtaas ng lakas ng laban ay nag-uumpisa na. Baka umabot ito ng 1,000 beses.
Iyan ang 3 beses na alamat na antas ng sandata, ang Sword of the Shadow Demon. Mukhang kinilala na ng espiritu ng sandata ang may-ari. Ngunit ayon sa batas, kailangan munang patayin ang orihinal na may-ari upang makilala muli. Tahimik kong sinasabi, pagkulong ng espiritu at pagsasama ng general marahil ay epektibo rin dito. Impossible. Ang antas ng mitolohiya na sandata ay hindi dapat kumilala ng bagong Panginoon kung hindi nito pinatay ang dating may-ari. Sibat. Talagang epektibo ang pagkulong ng espiritu sa espiritu ng kagamitan. Mayroon na tayong ganitong kayamanan. Nawala ng bisa ang tatak ng orihinal na may-ari. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Bai Zijian kapag nakita ang Yin Mujayan at kinilala akong Panginoon. Umalis ka na. Delikado ang hinaharap. Lumayo ka na dito ng maaga. Ano? Umalis ka na, huwag kang manatili dito. Umalis ako. Pumunta sa Yin City. Doon ang sentro ng sinaunang lupa. Ang paglalakbay na ito ay para sa federal na pagsusulit. Sa laban sa Insui Mountain, nakita ko ang aking mga kakulangan. Kailangan kong mabilis na itaas ang aking lakas sa laban. Kumuha ng kumpletong set ng legendary equipment na may 3 pagbabago. Dagdagan pa ang kasalukuyang 600 na beses na lakas. Ang kabuang lakas ko ay aabot sa higit sa 1,000 beses. Sa oras na iyon, kahit ang mga katulad ni Bai Zijiang ay kailangang yumuko at sumuko. Kaibigan, ito ba ang unang beses mong pumunta sa lungsod ng Anino? Ang galing ng mga kabataan ngayon. Bago pa umabot sa 20 taon, nakapasok na sa antas ng 3 anino na general. Hindi ito basta-basta. Magaling din ang apo ninyo. Talagang kahanga-hanga ang apo ko. Naabot na rin niya ang antas ng 3 anino na general. Bata pa naman kayo. Mas maganda kung mag-usap-usap kayo, walang masama. Baka sakaling maging magkapareha pa kayo. Haha. Maraming salamat sa pag-aalaga, senior. Anong sinasabi mo? Kakagaling mo lang sa Shadow City. Bago ka dumating, siguro hindi mo pa alam ang kalagayan dito. Hayaan mong ipakilala ka ng apo ko ng simple. Tungkol sa lugar na ito, ang Yincheng. Sa simula ng 3 pag-ikot, ito ay 2 antas. Kapag umabot ka sa level 50, 2 antas na ito. Ang pagiging level 100 ay ang pinakamataas na antas. At ang super antas ay ang walang kalaban sa 3 pag-ikot. Sila ang tunay na mga boss sa Yincheng. Kahit sino sa kanila ay mga kahanga-hangang tao. Peyang ng pamilya Pei, Li Wudi ng pamilya Li, Huang Wenyu ng pamilya Huang, Bai Zijiang ng pamilya Bai. Sila ang tunay na mga tao ng kapangyarihan. Wala na ang Yin Mo Sword ni Bai Zijiang ngayon. Tiyak na bumaba ang kanyang lakas. Natatakot akong hindi niya kayang panatilihin ang 600 na beses na lakas sa laban. Maliban kung bibigyan siya ng bagong mitikal na sandata. Sa harap ng mga makapangyarihang mandirigma, wala kang halaga. Malayo ka pa doon. Ito ang Hanging City. Ito ang pasimula ng lihim na lungsod ng Anino. Dito nagpapahinga ang mga manlalakbay na nagbalik mula sa ekspedisyon. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Huwag mong sisihin ako kung hindi kita naabiso. Mahal ang mga presyo ng hotel dito. Baka hindi mo na kayang magbayad. Para sa akin, mas mabuting tumuloy si Ishaoxia sa bahay ng aking lolo. Makakatipid at komportable. Tama nga. Dahil nandito na si Xiaoyu. Dito na tayo sa lumang gusali ko para tumuloy. Walang anuman. Bumalik na si Xiaojia. Suk Xiaoan. Tawagin mo akong Duan Xiaojia. Hindi ako pwedeng utusan mo. Duan Lolo, ang hirap ng biyahe mo. Hindi naman. Bakit ka pa personal na dumating para salubungin kami, guro? Dapat lang. Noon ay nakatanggap kami ng iyong kabutihan. Ipakikilala ko sa inyo. Ipapakilala ko sa inyo. Ito si Isheng, ang batang kaibigan. Napakatalino ng kabataang ito. Sa murang edad, naabot na niya ang 3 antas ng Ghost General Realm. Maraming mga alagad, hindi ko kayang tawaging nakatatanda. Nasa antas ka na ba ng 3 pagliko ng mga multo? Sa harap ng mga malaking tao na iyon. Ano ka lang? Nakilala na ni Isheng ang 2 sa inyo. Sige na, sige na. Huwag kang mag-atubiling, Xiaoyu. Kung pagod ka na, pumunta ka sa aking tahanan at magpahinga. Salamat sa iyong kabaitan, nakatatanda.
Umalis na ako, Yesheng. Pakiusap, maunawaan mo. Uuwi ka na. Umalis na ang nakatatanda. Kabataan. Napaka-pride mo. Mukhang mabibigo ka. Mukhang hindi pinapansin ang kabutihang loob ni Ginoong Duan. Mga kabataan nga naman. Ang pagiging proud ay mabuti. Pero kailangang magising ng maaga. Kung sa huli ay madapa ka, natural lang na babalik ka rito. Iyan ba ang lihim na lugar ng Shadow City? Isang grupo ang nabigo. Ang mga sundalong Shadow sa unang lungsod ay pawang nasa ikalawang antas na buong saklaw. Napakahirap nilang mapuksa sa ikalawang antas. Pero sa ikatlong antas, madali lang. Para sa akin, walang problema. Bagong kaibigan, unang beses mo ba sa lihim na lugar ng Shadow City? Walang marka sa gitna ng kilay. Siguro ito ang unang beses. Tama nga. Tanging ang mga mongheng nakapaglakad sa sinaunang lungsod. Ang makakalikha ng tatak ng sinaunang lungsod. Kapag meron ito, maaari kang magbalik agad mula sa lihim na lugar anumang oras. Maraming salamat sa pagtuturo. Maaari ko bang malaman kung ano ang inyong layunin? Inaanyayahan ka naming sumali sa grupo ng 100 tao. Tatakbo tayo pagkatapos ng 2 oras. Bihirang pagkakataon ito. Mabagal ang mga anino sa lungsod. Maaari tayong magtago at manghuli. Kapag nakuha lang natin ang isang legendary na kagamitan, malaking kita na iyon. Isa siyang 3 Gathi tire na walang talo mula sa ilang malalaking puwersa. Si Whitesword. Dumating din siya. Bai Zaiwen. Noong una, ang 4 na taong nagplano sa Inshu Mountain para patayin ako, ay pawang mga tunay na kilalang tao sa lihim na lugar ng Sitkilan. Maraming kabataan ang tinitingala sila bilang mga idolo. Mukhang nabigla ang batang ito, ano? Ang mga ito na nasa ika-3 yugto ng Invincible Realm na pumapasok sa Fivekidan ay kasing dali lang ng paglalakad sa sariling likod bahay. Kaibigan, paano natin pipiliin? Lalakad tayo pagkatapos ng 2 oras. Ayoko na sumama. Anong gagawin niya? Mag-iisa sa lungsod. Magpapakasira siya. Tingnan mo. Anong gagawin niya? Walang talo na antas. Isa na namang henyo sa walang talo na antas. Paano ito posible? Ano ang nangyari? Isa na namang taong sumira ng lungsod ba ito? Wala nang natira sa lungsod. Lusob. Tunay ngang marka ng sinaunang lungsod. Mayroon na akong paraan para umalis anumang oras. Lahat ay 3 na nag-level up sa 100, ganap na estado ng mga anino. May ganitong lungsod na tumutulong sa akin. Mabilis din akong makakaabot sa pinakamataas. Magsimula na tayo dito.
Antas. Haha. Sa wakas, ganap na. Lumalakas ang lakas ng labanan ng 100 beses. Kapag sinamahan pa ng gintong espada ng Demon Slayer, maaabot ang 700 beses. Kahit ang 4 na walang talong antas, hindi na dapat katakutan. Bronze na sinaunang lungsod. Swerte mo naman. May nauna nang dumating. Batang lalaki. Napakapanganib ng lumang lungsod na ito. Ipaubaya mo na sa akin. Hanap ka ng ibang lungsod na mas ligtas. Oh! Pamilyar ka ba sa lihim na lugar ng anino? Walang kwenta, dali na at umalis ka. Di matatalong salamin. Bakit ako nakabangga ng ganitong halimaw? Naging tapat ka na ba? Sabihin mo ang totoo. Pakiusap na huwag akong patayin. May gusto bang itanong ang nakatatanda? Maraming antas ang sinaunang lungsod sa lihim ng Gincheng. Karaniwan, tansong, pilak, ginto, madilim na ginto, alamat. Kwento. Ang mga kalansay sa ordinaryong lumang lungsod ay nasa 3 antas ng perpekto. Ang labanang lakas ng mga kalansay sa Bronze Ancient City ay 100 beses ng karaniwan. Silver ay 200 beses. Gold ay 300 beses. At iba pa. Mas nakakatakot pa ang pulang kwento sa lumang lungsod. Ang labanang lakas ng mga kalansay ay umabot hanggang 600 beses. Mas mataas ang antas ng lungsod, mas mataas ang tsansa ng pag-explode. Tama. Lalo na sa pulang mitolohiya ng sinaunang lungsod. Pinakamataas ang posibilidad na makakuha ng 3-star na mitolohiyang kagamitan. Ngunit ang ganitong sinaunang lungsod ay napakabihira. Tanging ang walang talo na antas lamang ang nagtatangkang subukan. Salamat sa iyong gabay. 100 beses ang lakas ng laban. Doble ang chance na mangyari. Ang saya. Mukhang nagbabago-bago ang antas ng lumang bayan ng random. Kulang pa ang gintong sintas, bracers at panit. Kapag kompleto na ang set, ma-activate ang mga katangian. Kulang na lang ang gintong panit. Kompleto na ang set. Naka-level 3 na ang Magic Sealing Hand Seal. Biglang tumaas ang lakas ng atake. Nakakagulat ang damage sa mga multo. Ang kapangyarihan ng pagpigil sa demonyo ay pwedeng mag-ipon ng 3 palad. Bawat palad ay nagpapataas ng 300 beses ng lakas. Ang kapangyarihan ng pagpigil sa demonyo na naipon sa 3 palad ay kabuang 900 beses. Kasama ang Demon's Word, pwedeng lampasan ang 1,000. CJ. Magaling. Nakuha na. Nakuha na. Haha. Pagkatapos i-activate ang set, dagdag na lakas positibo 300 beses.